Pinagpalit ang aking dangal sa halaga ng ilang pirasong pilak habang ako'y nagkukumahog sa hirap para sa gamot ni Nanay Celia. Siya pala'y humahalakhak kasama ang aking mga kaaway. Wala kang kwenta. Ang tanging pasasalamat niya bago ako itaboy sa piling ng isang estranghero. Pero hindi pa tapos ang laban. Sa bawat patak ng aking luha, isang panibagong lakas ang sumisibol. Sino nga ba ang tunay na traidor sa buhay ko? Wala kang kwenta, Elena. Akala mo ba ay sapat na ang ilang pirasong barya na iniabot mo para mabayaran ang lahat ng paghihirap ko sa pagpapalaki sa iyo? Ang kapal ng mukha mong magreklamo sa pagod, gayong wala ka namang ibang ginawa kundi ang maging pabigat sa pamamahay na ito. Ang bawat salitang binitawan ni Nanay Celia ay tila mga latay ng latigo na humahagupit sa balat ni Elena. Nakatayo ang dalaga sa pintuan ng maliit nilang kusina. Hawak ang isang mangkok ng mainit na lugaw na pinilit niyang iluto sa gitna ng kanyang matinding pagkapagod mula sa pagtatrabaho sa palengke. Ang usok na nagmumula sa lugaw ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ngunit ang init na nararamdaman ni Elena sa kanyang mga mata ay hindi mula sa singaw, kundi mula sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, narinig ni Elena ang malakas at masiglang halakhak ni Nanay Celia mula sa loob ng silid nito. Ang tinig na yon, na dati ay puno ng pag-aray at pagdaing dahil sa di umano'y malalang sakit, ay narinig niyang nakikipag-usap sa telepono tungkol sa isang malaking halaga ng pera at isang kasunduang magaganap sa gabing iyon. Doon ay gumuho ang mundo ni Elena. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang pagliban sa pagkain para lamang mabili ang mga mamahaling gamot ni Celia at ang pagtatrabaho ng halos 24 oras ay nakabase lamang pala sa isang malaking kasinungalingan. Ma, narinig ko po kayo sa loob. Mahinang simula ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pighati. Sabi niyo, hindi na kayo makatayo sa sakit, pero tumatawa kayo habang may kausap sa telepono. Ma, pati ba ang sakit niyo? Kailangan niyo ring gamitin para makuha ang bawat sentimo na pinaghihirapan ko. Hindi man lamang nagpakita ng pagsisisi si Celia. Sa halip, lalong naging matalim ang kanyang titig. Tumayo siya mula sa kanyang higaan nang walang anumang bakas ng panghihina, lumapit kay Elena at mabilis na iwinasiwas ang kanyang kamay. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasunod ng pagbagsak ng mangkok ng lugaw sa semento. Ang porselana ay nagkapira-piraso at ang mainit na pagkain ay tumalsik sa paanan ni Elena, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi ng paso. Mas masakit ang hapdi sa kanyang puso. Huwag mo akong susumbatan, Elena. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin, baka sa kalsada ka na pinulot ng mamatay ang nanay mong walang kwenta. Singal ni Celia, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. At ngayong gabi, babayaran mo ang lahat ng utang na loob mo sa akin. May darating na tao rito. Ipakakasal kita sa kanya. At iyon ang magiging huling tulong na gagawin mo para sa akin. Wala kang karapatang tumanggi. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Isang kasal? Sa isang taong hindi niya kilala. Ang kanyang katawan ay tila naging manhid at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkagulat, bumukas ang pintuan ng kanilang barong-barong. Pumasok ang isang lalaki na balot ng madilim na jacket. May dalang kaunting alikabok sa kanyang balikat at may anyo ng isang taong sanay sa hirap. Si Adrian. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila may itinatagong misteryo na hindi kayang abutin ng tingin ni Elena. Ngunit sa gitna ng kanyang simpleng hitsura, mayroon siyang aura na hindi maipaliwanag. Isang uri ng kapangyarihang
nakatago sa likod ng katahimikan. Si Aya ba? Malamig na tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay mababa at tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang tingin ay dumapo sa namamagang pisngi ni Elena at sa basag na mangkok sa sahig. Oo, siya ang bayad sa lahat ng kinuha ko sa'yo. Sagot ni Celia na may halong nangising mapanlinlang. Kunin mo na siya. Mula ngayon, sa'yo na ang lahat ng buhay niya. Tumingin si Elena kay Adrian. Nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit kaunting habag. Ngunit ang lalaki ay lumapit lamang sa kanya. At sa isang marahang kilos, hinawakan nito ang kanyang nanginginig na kamay. Ang haplos ni Adrian ay hindi magaspang. Ngunit ang bawat daliri nito ay tila isang tanikala na tuluyang naggagapos sa kalayaan ni Elena. Bakit kailangang sa ganitong paraan matapos ang kanyang mga pangarap? Bakit ang taong tinuring niyang ina ay siya ring maglalako sa kanya sa isang buhay na hindi niya pinili? Habang hila-hila siya ni Adrian palabas ng bahay, tanging ang malungkot na liwanag ng buwan ang saksi sa kanyang paglisan. Sa bawat hakbang palayo, sa tanging tahanang kinagisnan niya, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Ito na ba ang dulo ng kanyang pagdurusa? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malalim at mas madilim na bangungot? Ang malamig na simoy ng hangin ay pumasok sa mga siwang ng dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at kalawiting yero. Tila nanunubok sa katahimikan ng loob ng dampa. Sa bawat pagbugso ng hangin, ang amoy ng luma at basang lupa ay humahalo sa amoy ng alikabok na matagal nang nanahan sa maliit na espasyong yon. Ito ang naging unang gabi ni Elena sa ilalim ng bubong na pagmamay-ari ng lalaking ngayon ay tinatawag niyang asawa. Isang estrangherong tanging pangalan lamang ang kanyang alam. Nakatayo si Elena sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sariling mga braso habang ang kanyang paningin ay nakapako sa isang manipis at kupas na banig na nakalatag sa simento. Pakiramdam niya ay isa siyang kagamitang binili sa palengke, dinala sa isang lugar na hindi niya nais at iniwan doon upang mabulok. Ang kanyang mga mata, napagod na sa pag-iyak, ay nagniningning pa rin sa ilalim ng madilim na ilaw ng isang maliit na bumbilya na tila anumang oras ay mawawalan ng lakas. Tahimik na kumilos si Adrian. Walang imik niyang kinuha ang isang lumang kumot mula sa isang karton at maingat na inilapag ito sa tabi ng banig. Ang bawat galaw niya ay may tiyak na direksyon, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang pader na walang anumang emosyong mababasa. Hindi siya tumitingin kay Elena, ngunit ramdam ng dalaga ang bigat ng presensya nito sa loob ng maliit na silid. Diyan ka matulog. Huwag kang mag-alala. Hindi ako lalapit sa iyo. Ang tanging sinabi ni Adrian. Ang kanyang tinig ay malamig pa rin ngunit may bahid ng paggalang na hindi inaasahan ni Elena mula sa isang taong ipinakilala sa kanya bilang isang hampas lupa. Bago pa makasagot si Elena, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang malakas at bastos na paghampas sa kanilang pintuan. Ang yuping yero ay nayanig, lumilikha ng tunog na tila nagbabanta sa marupok nilang tahanan. Hoy Adrian, alam kong may dala kang babae riyan. Akala mo ba ay makakatakas ka sa utang mo sa akin sa pagupa sa lupang ito dahil lang may bago kang laruan? Ang tinig ni Aling Maring, ang kanilang kapitbahay na kilala sa pagiging matalas ang dila, ay umaling-awngaw sa buong paligid. Naramdaman ni Elena ang muling paglukso ng takot sa kanyang dibdib. Akala niya ay tapos na ang kanyang pagkapahiya sa piling ni Nanay Celia, ngunit tila kahit saan siya magpunta, ang pangungutya ay nakabuntot sa kanya. Napayuko siya, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa dilim, habang naririnig ang tawanan ng iba pang mga kapitbahay na tila nanonood ng isang teleserye sa gitna ng kalsada. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang babae sa labas, marahas na binuksan ni Adrian ang pinto. Hindi siya sumigaw, ngunit ang paraan ng kanyang pagtayo, tuwid, matatag, at tila isang higante
sa gitna ng karimlan ay sapat na upang patahimikin ang lahat. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng panganib na hindi kayang tapatan ng anumang mura o sigaw. Umalis kayo rito kung ayaw ninyong pagsisihan ng gabing ito. Mahinang wika ni Adrian, ngunit ang bawat salita ay tila isang patalim na bumaon sa ere. Ang asawa ko ay hindi ninyo dapat pinag-uusapan ng ganyan. Sa susunod na marinig ko ang pangalan niya mula sa marumi ninyong mga bibig, titiyakin kong hindi na kayo muling makakapagsalita. Ang katahimikan sa labas ay naging bingi. Ang mga yabag ng paa na mabilis na lumalayo ay naging hudyat ng pag-atras ng mga mapang api. Isinara ni Adrian ang pinto at humarap kay Elena. Sa sandaling iyon, nakikita ni Elena ang isang kislap sa mga mata ni Adrian na hindi tugma sa kanyang marungis na jacket. Isang kislap ng dangal na tanging ang mga makapangyarihan lamang ang nagtataglay. Lumipas ang mga oras at ang buong paligid ay naging payapa, maliban sa isipan ni Elena. Nakahiga siya sa banig, nakabalot sa lumang kumot, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Inakala niyang nakatulog na si Adrian sa kabilang sulok ng silid, ngunit sa gitna ng kadiliman, nakakita siya ng isang maliit na liwanag mula sa isang sulok. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Nang bahagya, nakita niya si Adrian na nakatayo malapit sa maliit na bintana. Ang mukha ay naliliwanagan ng asul na ilaw mula sa isang cellphone na hawak nito. Ang manipis at makintab na anyo ng gadgets na yon ay halatang hindi pag-aari ng isang mahirap na tao. "Yes, I have her now," bulong ni Adrian sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay naging formal at puno ng awtoridad, malayo sa tonong ginamit niya kanina. "Everything is going according to the plan. Mateo Villanueva won't know what hit him. Just make sure the documents are ready. I won't let this chance slip away." Napatigil ang paghinga ni Elena. Ang pangalang Mateo Villanueva ay tila isang banyagang tunog sa kanyang pandinig, ngunit ang paraan ng pagbanggit ni Adrian dito ay puno ng matinding galit at determinasyon. Sino ba talaga ang lalaking ito na kanyang pinakasalan? Ang kanyang tagapagtanggol ba siya? O isa lamang siyang piraso sa isang mas malaki at mas mapanganib na laro na wala siyang kaalam-alam? Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Elena. Hawak pa rin niya ang kupas na litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang ang mga mata ni Adrian ay nakatitig sa mukha ni Mateo Villanueva na nasa papel. Hindi gumalaw si Adrian, ngunit ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamao ay tila handang sumuntok sa hangin. "Sino siya sa buhay ng nanay ko, Adrian? Bakit kilala mo ang lalaking ito?" Ang tanong ni Elena ay halos isang bulong, puno ng takot na baka ang sagot ay mas masakit pa kaysa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Iminulat ni Adrian ang kanyang mga mata ng mas malalim bago muling ibinalik ang malamig na anyo ng kanyang mukha. "May mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon, Elena. Huwag mo nang hukayin ang nakaraang wala namang idudulot kundi panganib sa'yo." Hindi na hinintay ni Adrian ang tugon ng dalaga. Tumalikod siya at muling lumabas ng pinto. Iniwan si Elena na may mas maraming katanungan kaysa noong simula ng araw. Dahil sa bigat ng nararamdaman, nagpasya si Elena na hanapin ang tanging taong alam niyang magsasabi sa kanya ng katotohanan nang walang hinihinging kapalit. Si Aling Teresita. Matatagpuan ang matanda sa likod ng kanyang maliit na dampa. Abala sa pagtitiklop ng mga nilabhang damit na amoy araw at sabon. "Aling Teresita," tawag ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang batang nangangailangan ng kanlungan. Ipinakita niya ang litratong nakuha sa Hopnehack. "Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Ano po ang ugnayan ni Nanay Clarita sa mga Villanueva?" Napatigil ang matanda sa kanyang ginagawa. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot.
na tila matagal nang kinikimkim. Pinaupo niya si Elena sa isang lumang bangko at hinawakan ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba. Ang nanay mo, si Clarita. Siya ang pinakamabait na babaeng nakilala ko, Elena. Simula ni Aling Teresita, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pag-alala. Dati siyang nagtatrabaho bilang labandera at tagapagsilbi sa mansyon ng mga Villanueva. Doon niya nakilala si Mateo. Noon, hindi pa ganoon kalakas ang kapangyarihan ni Mateo, pero ang ambisyon niya ay kasing lawak ng dagat. Ikinuwento ni Teresita kung paano naging malapit ang dalawa, isang ugnayang hindi dapat nabuo dahil sa magkaibang mundo. Ngunit ang masakit na bahagi ay nang malaman ng pamilya ni Mateo ang tungkol sa kanila. Bigla na lang pinatalsik si Clarita. Pinagtabuyan siyang parang basahan. At makalipas ang ilang buwan matapos kang isilang, namatay ang nanay mo sa ospital. Sabi nila ay dahil sa panghihina, pero alam nating lahat na may mali. Namatay siya sa gitna ng maraming katanungan, Elena. At pagkatapos noon, kinuha ka ni Celia, na pinsan ng nanay mo, kapalit ng mga pangakong hindi naman natupad. Ang bawat salita ni Aling Teresita ay tila mga patak ng ulan na bumabagsak sa tuyong lupa ng pagkatao ni Elena. Nararamdaman niya ang sakit na dinanas ng kanyang ina, ang pag-ibig na naging dahilan ng kanyang pagdurusa at kamatayan. Kaya pala ganoon na lang ang galit at pagkamuhi sa akin ni Nanay Celia. Pinakinabangan lang nila ang buhay ni Nanay. Mag-ingat ka, Elena. Babala ni Aling Teresita habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ang mga taong may malalaking lihim ay handang pumatay para lamang manatiling tahimik ang nakaraan. Naglakad pa uwi si Elena sa ilalim ng papalubog na araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Tila isang canvas ng mga damdaming hindi maipahayag. Habang papalapit siya sa barong-barong nila ni Adrian, napansin niya ang isang bagay na hindi karaniwan sa kanilang lugar. Isang itim na sasakyan, makintab at may madidilim na bintana, ang nakaparada sa di kalayuan. Hindi ito sasakyan ng mga tao sa slum area. Walang tunog na nanggagaling sa makina nito, ngunit ang presensya nito ay tila isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Naramdaman ni Elena ang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa batok. Sa bawat hakbang niya, tila sinusundan siya ng mga mata mula sa loob ng sasakyang iyon. Sino ang nagmamasid sa kanya? Ang mga Villanueva ba na nais ng ibaon ang katotohanan? O may iba pang puwersa na naghihintay sa bawat galaw niya? Ang katahimikan ng sasakyan ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. At alam ni Elena na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging payapa mula sa sandaling ito. Ang bawat saglit ng katahimikan sa loob ng maliit na dampa ni Adrian ay tila isang babala para kay Elena. Matapos ang nangyari sa hasyenda, hindi na muling nag-usap ang mag-asawa. Si Adrian ay tila naging isang anino na naman, mailap at puno ng mga iniisip na hindi niya maibahagi. Ngunit ang mas malaking bagyo ay hindi nanggaling sa kanyang asawa, kundi mula sa babaeng nagpalaki sa kanya sa gitna ng panlilinlang. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Elena ng kanyang kakaunting gamit, biglang bumukas ang pinto nang walang anumang pasabi. Pumasok si Nanay Celia, ngunit sa pagkakataong ito, wala ang kanyang karaniwang sigaw. Sa halip, ang kanyang mukha ay balot ng pighati. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha na tila ba galing sa isang matinding trahedya. Elena, anak, ang tawag ni Celia, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako sa pagpapakasal sa iyo ng pilit, pero kailangan mo akong tulungan. Wala na akong matatakbuhan. Lumalambot ang puso ni Elena sa kabila ng lahat. Anong nangyari, ma? Ang kwintas na iniwan ng nanay mo. Ang tanging alahas na itinatago ko para sa iyo. Nawawala. Hikbi ni Celia habang hawak ang kanyang dibdib.
Ninanakaw ito ng mga taong pinagkakautangan ko. Sinabi ko sa kanila na ibibigay ko yon para mabayaran ng lahat, pero kinuha nila nang hindi ko alam. At ngayon, pinagbibintangan nila ako na itinago ko raw yon. Ano na po? Pero wala sa akin ang kwintas na yan, ma. Sagot ni Elena. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Alam ko, anak. Kaya nga nagmamakaawa ako. May isang paraan lang para hindi nila ako ipakulong. Ang maliit na piraso ng lupa na iniwan ng nanay mo sa probinsya. Kailangan nating ibigay ang titulo bilang kapalit. Sabi ni Celia, at doon ay biglang nagbago ang kislap sa kanyang mga mata. Mula sa lungkot tungo sa isang matinding pagnanasa, napatigil si Elena. Ang lupang yon, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan, ang tanging pamana na hindi pa nananakaw ng tadhana. Hindi po maaari, ma. Yun na lang ang natitira sa akin. Dito na lumabas ang tunay na kulay ni Celia. Ang kanyang hikbi ay biglang napalitan ng isang malamig at mapang-uyam na tawa. Ganoon ba? Mas mahalaga pa ba ang lupa kaysa sa kaligtasan ko? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, bago pa makasagot si Elena, dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulis ang pumasok sa loob. Kasunod ang ilang opisyal ng barangay. May ulat kami ng pagnanakaw. Celia, nasaan ang ebidensya? Mabilis na itinuro ni Celia ang sako ng gamit ni Elena na nasa sulok. Nandyan po. Nakita ko siyang may itinago riyan kanina. Agad na hinalughog ng mga pulis ang gamit ni Elena. Sa gitna ng mga lumang damit, lumitaw ang isang gintong kwintas na may pendant na kristal. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Alam niyang hindi niya kailanman hinawakan ang bagay na iyon. Itinanim yon ni Celia para gipitin siya. Wala akong kinalaman dyan. Itinanim niyo yan. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Huwag ka nang magsinungaling, Elena. Kitang-kita na ang ebidensya. Singal ni Celia habang bumubulong sa mga pulis. Officer, ayaw ko namang ipakulong ang anak ko. Baka pwedeng pag-usapan na lang natin. Ibibigay niya ang titulo ng lupa bilang settlement. Tumingin ang pulis kay Elena. Narinig mo ang nanay mo. Ibigay mo ang titulo o sasama ka sa amin sa presinto. Nanginig ang buong katawan ni Elena. Ramdam niya ang bawat mata ng mga kapitbahay na nakasilip sa bintana, ang bulong-bulungan na tumatagos sa kanyang balat. Sa gitna ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Elena ang pagkapit niya sa kanyang sariling dangal. Hindi ko ibibigay ang titulo. Wala akong ninanakaw. Kung ganoon, dalhin na siya. Utos ng opisyal. Habang hinihila si Elena palabas, ang kanyang mga paa ay sumasayad sa lupang puno ng dumi. Ang bawat hakbang ay tila papunta sa kanyang sariling libingan. Nakita niya si Celia na may mapanuyang ngiti sa mga labi. Tila nagdiriwang sa kanyang pagkapanalo. Ngunit sa mismong sandali na isasakay na si Elena sa sasakyan ng pulis, isang marangyang kulay itim na sedan ang huminto sa tapat nila. Ang bawat ingay sa paligid ay tila naglaho nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. May dalang leather na briefcase at may anyong hindi matitibag ng kahit anong sigaw ang lumabas. Sandali lang, ang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Ako si Attorney Santiago, ang legal counsel ni Mrs. Elena Villanueva Reyes, at nais kong ipaalam sa inyo na ang pag-arestong ito ay walang legal na basehan. Napatingin ang lahat sa kanya, lalo na si Celia na biglang namutla. Tumingin si Elena sa abogado at pagkatapos ay sa di kalayuan kung saan nakatayo si Adrian sa ilalim ng isang puno, nakamasid ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng isang mensahe na hindi kailangan ng salita. Nang katahimikan sa loob ng barong-barong ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal kay Elena. Ilang oras na ang nakalilipas
matapos siyang iligtas ni Attorney Santiago mula sa mga kamay ng mga pulis at sa malupit na pakana ni Nanay Celia. Ang mga kapitbahay na kanina ay nagbubulungan sa labas ay nagsiuwian na. Ngunit ang mga tingin nila ay tila naiwan pang nakatusok sa balat ni Elena. Nakatitig si Elena sa kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Nakaupo si Adrian sa tapat niya, abala sa pag-aayos ng isang sirang radyo. Ngunit ramdam ni Elena na ang atensyon nito ay wala sa ginagawa. Ang bawat paggalaw ng kamay ni Adrian ay may kasamang bigat na hindi maipaliwanag. Sino ang mag-aakala na ang isang lalaking tila walang pangalan at walang kinabukasan ay may kakayahang magpadala ng isang tanyag na abogado sa isang kumpas lamang? Attorney Santiago, paano mo siya nakilala, Adrian? Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay tila pagod na pagod, naghahanap ng kahit anong liwanag sa gitna ng dilim. Ang sabi niya, legal counsel mo siya. Pero sa hitsura ng lugar na ito, sa buhay na meron tayo. Hindi ka panipaniwala. Tumigil si Adrian sa kanyang ginagawa. Hindi siya tumingin kay Elena, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila lalong tumigas. Minsan, ang nakikita ng mata ay hindi ang buong katotohanan, Elena. Isipin mo na lang na may mga taong may utang na loob sa akin mula sa nakaraan. Hindi nasiyahan si Elena sa sagot na yon. Ang bawat selula sa kanyang katawan ay nagsasabing may mas malalim pang itinatago ang kanyang asawa. Nang gabing iyon, habang ang paligid ay balot na ng malalim na katahimikan at ang tanging naririnig ay ang paminsan-minsang pagaspas ng mga dahon sa labas, nagkunwari si Elena na natutulog. Nang masiguro niyang lumabas si Adrian para kumuha ng tubig o marahil ay makipag-usap na naman sa telepono, dahan-dahang bumangon ang dalaga. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nilapitan niya ang itim na backpack na laging bitbit ni Adrian. Ang bawat pagpindot niya sa zipper ay dahan-dahan, tinitiis ang bawat munting tunog na nililikha ng tela. Sa loob ng bag, sa ilalim ng ilang pirasong damit, may naramdaman siyang matigas na folder. Nang ilabas niya ito at buksan sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, halos malagutan ng hininga si Elena. Ang mga papeles ay hindi lamang mga dokumento. Ang mga ito ay mga ebidensya. Mga detalyadong ulat tungkol sa bawat galaw ni Mateo Villanueva, ang mga ilegal na transaksyon, ang mga tagong yaman, at ang mga plano para sa pagpapalawak ng Hacienda Villanueva. At sa huling pahina, nakita niya ang isang sulat kamay na tala na nagpabilis sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Elena, the key to the fall of the Villanuevas. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Adrian ay tila kulog sa gitna ng katahimikan. Mabilis na lumingon si Elena. Ang folder ay mahigpit niyang hawak sa kanyang dibdib. Nakatayo si Adrian sa pintuan. Ang kanyang anyo ay madilim at nakakatakot sa ilalim ng anino. Ang kanyang mga mata na dati ay mailap ay nag-aapoy ngayon sa galit at babala. Sa gitna ng takot at pagkalito, mabilis na dinampot ni Elena ang isang maliit na kutsilyo mula sa mesa. Ang kutsilyong ginagamit niya sa paghihiwa ng kaunting gulay. Itinuro niya ito kay Adrian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gagamitin mo rin ba ako? Ang sigaw ni Elena. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Sino ka ba talaga, Adrian? Akala ko ba ay niligtas mo ako kay Nanay Celia dahil gusto mo akong protektahan. Pero ano ito? Isa lang ba akong kasangkapan sa paghihiganti mo kay Mateo Villanueva? Hindi gumalaw si Adrian. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang papalapit, hindi alintana ang kutsilyong nakaturo sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa mundo ni Elena hanggang sa wala na siyang matatatakbuhan. Bitawan mo ang kutsilyo, Elena.
Mahinang utos ni Adrian, ngunit ang kanyang tinig ay may halong pait na hindi pa narinig ni Elena noon. Hindi mo alam kung anong apoy ang kinakalaban mo. At totoo, kailangan kita para mapabagsak si Mateo. Pero huwag mong isiping kasing dumi ako ng mga taong nagpalaki sa'yo. Traitor! Ang tanging naisumbat ni Elena. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal ni Celia. Ang taong sinimulan na niyang pagkatiwalaan ay mayroon din palang sariling agenda. Nakatayo silang dalawa sa gitna ng maliit na silid. Ang kutsilyo sa pagitan nila ay tila isang simbolo ng nawasak na tiwala. Habang ang anino ng nakaraan ni Mateo Villanueva ay unti-unting lumalamon sa kanilang dalawa, nananatiling nakaturo ang talim ng kutsilyo sa dibdib ni Adrian, ngunit ang mas matalim na sugat ay naroon sa mga mata ni Elena. Ang bawat butil ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila kumukulong tubig na nagpapaalala sa kanya ng bawat sandaling naniwala siya sa kaligtasang inalok ng lalaking ito. Ang hangin sa loob ng barong-barong ay tila naging kasing bigat ng tingga. Mahirap lang hapin, puno ng amoy ng kalawang at nabubulok na tiwala. Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang kanyang dalawang kamay, hindi bilang pagsuko, kundi upang ipakita ang kanyang kawalan ng balak na manakit. Humakbang siya ng mas malapit hanggang sa ang dulo ng kutsilyo ay bumaon ng bahagya sa tela ng kanyang mamahaling polo. Hindi siya kumurwap. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Elena. Tila binabasa ang bawat hibla ng sakit na nararamdaman nito. Gusto mong malaman ang totoo, Elena? Ang mahinang tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay may lalim na tila galing sa isang madilim na balon. Ang tatay ko, si Roberto Reyes. Siya ang orihinal na kasosyo ni Mateo Villanueva. Binuo nila ang hasyenda mula sa wala. Pero nang lumago ang negosyo, kinain si Mateo ng kasakiman. Ginamit niya ang bawat butas sa batas para itakwil ang pamilya ko, nakawin ang aming mga ari-arian, at ipahiya ang tatay ko hanggang sa mawalan ito ng dahilan para mabuhay. Naramdaman ni Elena ang bahagyang pagbaba ng kanyang kamay na may hawak na kutsilyo. Ngunit ang kanyang galit ay hindi pa rin humuhupa. At ano ang kinalaman ko roon? Bakit kailangang ako ang maging kasangkapan mo sa paghihiganti mo? Dahil ba anak ako ng taong pumatay sa dangal ng pamilya mo? Dahil ikaw ang tanging paraan para mabawi ang katarungan. Ang sagot ni Adrian, at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang pagkapunit ng kanyang maskara ng pagiging kalmado. Elena, ikaw ang tunay na tagapagmana ng kalahati ng Hacienda Villanueva. Ayon sa kasunduan ng nanay mo at ni Mateo bago ka isilang, ang bawat lupang kinuha nila ay dapat mapunta sa iyo sa oras na tumuntong ka sa tamang edad. Itinago nila iyon. Ninakaw nila ang buhay mo para manatili silang makapangyarihan. Binitiwan ni Elena ang kutsilyo. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, kasunod ng mahinang pagpalahaw ng dalaga. Napaupo siya sa gilid ng banig. Ang kanyang mukha ay itinalukbong sa kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na pinag-aagawan ng dalawang panig na kapwa may pansariling interes. So, ito lang pala ang silbi ko? Ang hikbi ni Elena, ang bawat salita ay puno ng pait. Isang susi. Isang piraso ng papel na pipirmahan para makuha mo ang gusto mo. Noong pinagtanggol mo ako kay Mateo, noong dinalhan mo ako ng abogado. Lahat ba yun ay bahagi lang ng script? Everything was just a business move for you, Adrian? Lumuhod si Adrian sa harap niya, ngunit hindi siya nagtangkang hawakan ng dalaga. Ang agwat sa pagitan nila ay tila naging isang malawak na bangin. Ang anino ni Adrian sa dingding ay tila isang anino ng isang mandirigma na pagod na sa pakikipaglaban. Noong una, oo. Pag-amin ni Adrian sa wikang Taglish, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya.
Plano kong gamitin ka lang para makuha ang mga ebidensya at pabagsakin si Mateo. Pero Elena, hindi ko inaasahan na makikita ko sa'yo ang isang taong kasing sugatan ko rin. Ang makita kang nagtitiis para kay Celia. Ang makita ang determinasyon mo sa kabila ng hirap. It changed everything. I wanted to protect you because I started to care, not just because I needed your signature. Tumingala si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Paano ko malalaman kung alin ang totoo sa mga sinasabi mo? You lied to me from the very start, Adrian. I don't even know who you really are. Hayaan mong patunayan ko sa'yo ang huling pangako ni Adrian bago tumayo. Huwag kang sasama sa akin kung ayaw mo. Pero bukas, may isang mahalagang dokumento na lalabas. Ang huling testamento ng nanay mo na itinago ni Mateo. Kapag nakuha natin yon, malaya ka nang pumili. Ang iwan ako at mamuhay ng mag-isa o ang tumayo sa tabi ko at bawiin ang lahat ng kinuha nila sa ating dalawa. Nanatiling nakaupo si Elena sa dilim matapos lumabas ni Adrian para bigyan siya ng espasyo. Ang hangin sa gabi ay tila bumubulong ng mga pangalan ng mga taong nawala sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Gagamitin ba niya ang kanyang kapangyarihan bilang tagapagmana para maghiganti o para tuluyang makalaya sa tanikala ng nakaraan? At sa huli, sapat ba ang katotohanan para pagtapatin ang dalawang pusong binuo mula sa kasinungalingan? Ang bawat bagsak ng ulan sa bubong na yero ay tila isang malakas na palakpakan ng kalikasan sa gitna ng namamayaning katahimikan sa loob ng dampa. Ang bawat butil ng tubig na humahampas sa kalawangin at butas-butas na bubong ay lumilikha ng isang magulo, ngunit nakakaantok na himig. Tila ba sinasabayan ang magulong daloy ng isipan ni Elena? Sa labas, ang kalsada ay unti-unti nang nagiging putikan at ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa mga siwang ng yero ay bumubuo ng maliliit na daluyan sa semento. Tila mga luhang hindi matuyo-tuyo. Nakalubog sa isang sulok si Elena, nakayakap sa kanyang mga tuhod habang pinagmamasdan ang munting apoy ng kandila na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ramdam niya ang panlalamig na gumagapang sa kanyang balat. Isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng anumang kumot. Sa kabilang dako, nakatayo si Adrian malapit sa pinto, tila isang bantay na walang kapaguran. Ang kanyang balikat ay bahagyang basa dahil sa mga wisik ng ulan na pumapasok sa siwang, ngunit tila wala siyang nararamdamang discomfort. Elena, you're shivering. Suotin mo muna itong jacket ko. Mahinang wika ni Adrian. Hindi na niya hinintay ang sagot ng dalaga. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kanyang tuyong jacket sa balikat ni Elena. Naramdaman ni Elena ang init na nagmumula sa tela. Isang init na amoy tabako at ang pamilyar na bango ni Adrian. Bahagyang nagtagpo ang kanilang mga balat nang ayusin ni Adrian ang kwelyo ng jacket at sa isang sandali, tila tumigil ang mundo. Ang mabilis na tibok ng puso ni Elena ay tila nakikipagpaligsan sa ingay ng ulan sa labas. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, sa kabila ng takot na baka ginagamit lang siya, naroon ang isang bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala na ang pag-aalaga ni Adrian ay totoo. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Elena. Ang kanyang tinig ay halos lunurin ng tunog ng ulan. You said I'm just a key. Bakit kailangan mo pang maging mabait sa akin? Naupo si Adrian sa semento. May distansyang sapat upang hindi mailang ang dalaga, ngunit malapit na sapat upang maramdaman ang init ng isa't isa. Maybe because I realized that the key has a heart too, Elena. Isang pusong mas marami pang pinagdaanan kaysa sa akin. I promise to protect you, and I intend to keep that promise, regardless of the plan. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng kandila, nag-usap sila tungkol sa mga pangarap na matagal nang ibinaon sa limot. Ang pagnanais ni Elena na magkaroon ng isang payapang buhay at ang kailalimang galit ni Adrian
na unti-unti nang napapalitan ng pagod. Ang gabi ay naging isang saksi sa paglalapit ng dalawang pusong kapwa sugatan, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng nagbabadyang giyera. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabulabog ng may marinig silang isang mahina at mabilis na paghampas sa pinto, isang ritmong tila nagmamadali at puno ng kaba. Agad na tumayo si Adrian. Ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa isang bakal na tubo na nakasandal sa pader. Nang buksan niya ang pinto, tumambad ang basang-basang anyo ni Aling Teresita. Ang matanda ay tila hirap sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pananabik. Elena? Adrian? Ang hingal na wika ng matanda, habang pilit na isinasara ang kanyang payong na tila lalaban sa lakas ng hangin. May kailangan kayong makita. Sa paglilinis ko sa lumang bodega ni Celia kanina, may nakita akong isang lihim na compartment sa ilalim ng sahig. Inilabas ni Aling Teresita mula sa ilalim ng kanyang basa na tapis ang isang makapal na sobrang plastik na nakatali ng pisi. Ito ang huling testamento ng nanay mo, Elena. Ang orihinal na dokumento na matagal nang sinasabi ni Mateo na nawawala. At hindi lang iyon. May kasama itong liham na magpapatunay kung paano nilinlang ni Mateo at Celia ang lahat para itago ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Napatulala si Elena sa sobrang hawak ni Aling Teresita. Ang bawat butil ng ulan na tumutulo mula sa damit ng matanda patungo sa semento ay tila bawat segundo ng kanyang buhay na ninakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Sa loob ng sobrang iyon ay ang katotohanang magpapabagsak sa mga Villanueva, ngunit kasabay nito ay ang panganib na hindi nila inaasahan. Salamat, Aling Teresita. Wika ni Adrian. Ang kanyang tinig ay naging seryoso at puno ng tensyon. Pero hindi lang kami ang naghahanap nito. Kung nalaman mong nandyan iyan, malamang ay alam na rin ni Mateo. Sa gitna ng malakas na ulan, isang kislap ng liwanag mula sa isang malalayong headlight ng sasakyan ang tumama sa kanilang bintana. Ang tunog ng mga gulong na dahan-dahang gumagapang sa putikan ay nagsisimulang marinig papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat segundo ay tila isang tanikala na humihigpit habang ang lihim na hawak nila ay naglalagay sa kanila sa bingit ng isang panganib na walang sino man sa kanila ang handang harapin. Kailangang mawala ang bawat bakas ng dumi ng kalsada sa iyong balat, Elena. Mula sa sandaling ito, hindi ka na ang babaeng naglalaba sa ilog o ang batang pinagtatabuyan sa palengke. Kailangan nilang makita ang dugong Villanueva na nananalaytay sa iyo, ang dugong pilit nilang ninaisan na ibaon sa limot. Ang tinig ni Adrian ay naging kasing talim ng isang bagong hasang patalim, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo si Elena sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng isang lihim na silid sa penthouse ni Adrian. Ang penthouse na madiktam atam na nakatago sa tuktok ng isang gusaling hindi kailanman naisip ni Elena na matatapakan niya ay tila isang hawlang gawa sa kristal at bakal. Nakatitig ang dalaga sa kanyang sariling refleksyon, ngunit hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod at amoy usok ng kalan, ay ngayon ay dahan-dahang bumabagsak sa kanyang balikat, makintab at amoy mamahaling bulaklak. Ang kanyang mga kamay, na may mga kalyo mula sa pagkakuskos ng mga maruruming damit ni Celia, ay ngayon ay malinis at may haplos ng mga mamahaling langis. Ngunit sa likod ng magandang anyong ito, naramdaman ni Elena ang isang matinding pangungulila. Namimiss niya ang pagiging simple ng kanyang buhay, kung saan ang tanging problema niya ay kung paano pagkasyahin ang barya para sa hapunan. Ngayon, ang bawat hininga niya ay may katumbas na presyong hindi niya alam kung kaya niyang bayaran. Adrian, nasasaktan ako. Mahinang bulong ni Elena habang inaayos ng isang stylist ang kanyang mamahaling gown. Ang bawat tusok ng aspili ay tila tumatagos
hanggang sa kanyang kaluluwa. Parang unti-unti ninyong binubura ang tunay na ako. Paano kung pagkatapos nito, wala na akong balikan? Huminto si Adrian at lumapit sa kanya. Pinapaalis niya ang mga stylist sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Tila ba pati ang hangin ay huminto sa paggalaw. Dahan-dahang hinawakan ni Adrian ang mga balikat ni Elena mula sa likuran. Ang init ng kanyang mga palad ay nagbigay ng panandaliang kapanatagan sa nanginginig na katawan ng dalaga. "Huwag kang titingin sa nakaraan, Elena," bulong ni Adrian sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng determinasyon. "Ang mga taong nanakit sa'yo, ang mga taong pumatay sa pangarap ng nanay mo, hindi sila titigil hanggat hindi mo ipinapakita ang iyong pangil. Isipin mo ito bilang isang baluti. Sa ilalim ng telang ito, ikaw pa rin ang Elena na kilala ko. Pero sa harap nila, ikaw ang kanilang kamatayan." Dahan-dahang itinaas ni Adrian ang isang kwintas na may malaking perlas at isinuot ito sa leeg ni Elena. Ang bawat dampi ng kanyang mga daliri sa balat ng dalaga ay nagpapadala ng isang uri ng kuryente na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa salamin. Isang pagtatagpong puno ng mga lihim, takot, at isang umuusbong na damdaming kapwa nila kinatatakutan. Isang marahang haplos sa kanyang pisngi ang ibinigay ni Adrian bago siya lumayo. Isang kilos na tila nagpapaalam sa kahinaan at nagbubukas sa isang bagong yugto. Ang bawat hakbang ni Elena palabas ng gusali patungo sa naghihintay na itim na sasakyan ay tila isang martsa patungo sa isang digmaan. Ang mababang hugong ng makina ay naramdaman niya sa ilalim ng kanyang mga paa habang tinatahak nila ang daan patungo sa mansyon ng mga Villanueva. Habang papalapit sila, ang bawat kislap ng ilaw sa labas ay tila mga mata ng mga kaaway na nagmamasid. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan, sa harap ng dambuhalang pintuan ng mansyon, naramdaman ni Elena ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat palamuti sa labas, ang mga gintong rebulto at ang malawak na hardin ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo noong huli siyang mapunta rito. Ngunit ngayon, hindi na siya ang stain na itinaboy ni Mateo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Inilahad ni Adrian ang kanyang kamay. Sa paglabas ni Elena, ang bawat mata ng mga guwardiya at mga panauhin ay napako sa kanya. Ang katahimikan ay tila isang telang dahan-dahang pinupunit habang naglalakad siya sa pulang alpombra. Sa bawat yabag ng kanyang suot na takong, tila may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang namamatay at isang mas matapang at mas mapanganib na Elena ang isinisilang. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ang boses ni Mateo Villanueva ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng malaking hagdanan, puno ng gulat at nanggagalaiting galit. "I told you never to step foot here again," tumingala si Elena. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, walang bakas ng takot. "Hindi ako narito bilang tagapagsilbi mo, Mateo. Narito ako bilang isang panauhing hindi mo maaaring itaboy." Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng mansyon ay tila na puno ng kuryente. Sa likod ni Mateo, nakita ni Elena si Nanay Celia na namumutla at tila gustong magtago sa ilalim ng lupa. Ang pagbabalik ng tunay na tagapagmana ay hindi lamang isang pagbisita. Ito ay ang pagsisimula ng isang paghuhukom. Ngunit sa gitna ng kanyang katapangan, isang tanong ang pilit na sumasagi sa isipan ni Elena. Sa sandaling mabawi niya ang lahat, kaya ba niyang harapin ang katotohanan kung sino ba talaga ang tunay na kakampi at sino ang tunay na kaaway? Ang bawat kislap ng dambuhalang chandelier na nakasabit sa kisame ng mansyon ay tila mga mapanuring mata na humuhusga sa bawat hakbang ni Elena. Ang bulwagan ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling alak
Ngunit para kay Elena, ang hangin ay amoy luma at mapanghi. Amoy ng mga lihim na matagal nang nabulok sa ilalim ng karangyaan. Nakakapit ang kanyang kamay sa braso ni Adrian at ramdam niya ang tigas ng kalamnan nito. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa gitna ng kuta ng mga kaaway. Naglakad sila sa gitna ng kumpol ng mga tao na tila isang reyna at hari ng isang kahariang matagal nang nawala. Ang bawat bulong-bulungan ay humuhupa sa kanilang pagdaan, napapalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang mga kababaihang nakasuot ng mga hiyas ay nagtatakip ng kanilang mga bibig, habang ang mga kalalakihan ay hindi maialis ang tingin sa misteryosong kagandahang taglay ni Elena. Mula sa itaas ng grand staircase, dahan-dahang bumaba si Mateo Villanueva. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan, ngunit sa pagkakataong ito, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Nanay Celia ay tila isang basang sisiw na pilit na nagtatago sa likod ng asawa ng kanyang pinsan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng champagne, at ang panginginig nito ay nagiging sanhi ng maliliit na alon sa loob ng baso. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sirain ang piging na ito, Adrian? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagbabanta ng bagyo. At ang babaeng ito? Ang lakas ng loob mong dalhin ng isang kriminal sa aking pamamahay. Tumayo ng tuwid si Elena. Ang kanyang baba ay dahan-dahang itinaas upang salubungin ang matalim na tingin ni Mateo. Hindi ako narito bilang isang kriminal, Mateo. Narito ako dahil ang bawat sulok ng mansyong ito, ang bawat lupang tinatapakan mo, ay may bahid ng dugo at pawis ng aking ina. Narito ako upang kunin ang nararapat para sa akin. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa bibig ni Celia. Nararapat? Elena, huwag kang managinip ng gising. Isang hamak na labandera ang nanay mo. At ikaw ay isang magnanakaw na pilit na itinatago sa likod ng magandang damit. Officer! Tawag niya sa mga gwardiya sa gilid. Ilabas niyo ang babaeng ito. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, humakbang si Adrian sa harap ni Elena. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa loob ng kanyang tuxedo at itinaas ito upang makita ng lahat ng panauhin. Bago ninyo itaboy ang babaeng ito, baka gusto ninyong malaman kung sino talaga ang tunay na magnanakaw sa silid na ito. Hawak ko ang orihinal na testamento ni Clarita Villanueva at ang mga dokumentong magpapatunay na ang Hacienda Villanueva ay nakapangalan sa kanyang nag-iisang anak. Ang bawat hininga sa loob ng bulwagan ay tila nahinto. Ang mukha ni Mateo ay naging kasing puti ng papel, habang si Celia ay halos mabitawan ng kanyang baso. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Pinanood ni Elena ang unti-unting pagguho ng katatagan ni Mateo, ang pag-atras ng kanyang mga balikat at ang takot na nagsimulang gumapang sa kanyang mukha. Lumapit si Elena kay Celia, sapat na malapit upang maramdaman ang takot na bumabalot sa matanda. Ang kwintas na itinanim mo sa aking mga gamit, ang lupang pilit mong kinukuha. Lahat ng yon ay magiging abo na lamang, Nanay Celia. Dahil sa gabing ito, ang katotohanan ang siyang susunog sa lahat ng iyong kasinungalingan. Tumingin si Mateo kay Elena. Ang kanyang mga mata ay naging mapanganib, tila isang hayop na nasusukol. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? You have the papers, but I have the power. Hinding-hindi mo matatamo ang kapayapaan sa lugar na ito. Dahan-dahang yumukod si Mateo at may ibinulong sa tainga ni Elena, isang boses na sapat lamang upang marinig niya. Ang nanay mo, alam mo ba kung bakit siya talaga namatay? It was not because of weakness, Elena. It was because she knew too much. At kung hindi ka titigil, susundan mo ang kanyang kinahantungan. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat balahibo sa kanyang batok ay tumayo.
at ang kislap ng mga hiyas sa kanyang leeg ay tila naging mga tanikalang sumasakal sa kanya. Sa gitna ng dambuhalang piging na ito, sa ilalim ng mga mapanuring mata ng lipunan, nahanap ni Elena ang kanyang sarili sa bingit ng isang bangin. Ang tagumpay ay tila abot kamay na niya, ngunit ang madilim na banta ni Mateo ay nag-iwan ng isang malaking tanong. Sa pagbawi ba niya sa kanyang pamana, buhay niya rin ba ang magiging kapalit? Ang bawat patak ng luha ni Elena ay tila bumabagsak sa isang tuyong disyerto, walang lasa at walang hangganan. Habang ang itim na sasakyan ay dahan-dahang binabagtas ang pamilyar na daan patungo sa kanilang barong-barong, ang kislap ng mansyon ng mga Villanueva sa kanyang likuran ay tila isang malupit na biro. Ang mga salita ni Mateo ay nananatiling nakatusok sa kanyang isipan, tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang daluyan ng dugo. Susundan mo ang kanyang kinahantungan, Elena. Huwag mong pakinggan ang mga banta niya. He's just a desperate man holding on to a crumbling empire. Mahinang wika ni Adrian habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi sumagot si Elena. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa bintana. Pinapanood ang unti-unting pagbabago ng tanawin mula sa malalawak na kalsada patungo sa madidilim at makikitid na eskinita ng slum area. Ngunit bago pa man sila tuluyang makarating, isang kakaibang kulay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang langit sa dako ng kanilang tirahan ay hindi na itim. Ito ay nagliliyab sa kulay kahel at pula. Ang mabilis na pagtibok ng puso ni Elena ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Habang papalapit sila, ang amoy ng sunog na kahoy at plastik ay nagsimulang pumasok sa loob ng sasakyan. Ang lagablab ng apoy ay lumalamon sa mga tuyong plywood at kalawanging yero. Lumilikha ng tunog ng pagkaputok ng mga uling at pagguho ng mga marupok na haligi. Ang bahay natin! Ang tanging naisigaw ni Elena bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan. Mabilis siyang bumaba, hindi alintana ang init na humahampas sa kanyang balat. Ang maliit na espasyong itinuring niyang kanlungan kung saan nakatago ang mga huling alaala ng kanyang ina ay isa ng dambuhalang tumpok ng apoy. Ang mga kapitbahay ay nagtatakbuhan, may bitbit na mga balde ng tubig, ngunit ang apoy ay tila isang gutom na hayop na hindi mapapakali. Aling Teresita! Nasaan si Aling Teresita? Ang sigaw ni Elena habang pilit na lumalapit sa nasusunog na dampa. Ngunit tanging ang katahimikan ng gabi at ang haginit ng apoy ang sumasagot sa kanya. Ang dampa ng matanda sa tabi nila ay isa na ring abo. Walang bakas ng matandang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa. Naramdaman ni Elena ang isang kamay na humila sa kanya pabalik. Si Adrian. Ang kanyang mukha ay balot ng uling at pawis. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Elena, it's too dangerous. Wala na tayong maililigtas dyan. Bitiwan mo ako. Ang sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait at galit. Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ako dinala sa mansyong yon, kung hindi mo ginising ang mga leon, sana ay tahimik pa rin ang buhay ko. Sana ay narito pa si Aling Teresita. Tumalikod si Elena at tumakbo palayo. Tinatahak ang madilim na eskinita sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga pagdududa. Nakita niya kanina si Adrian na may kausap sa telepono bago sila umalis sa party. Isang pag-uusap tungkol sa paglilipat ng mga ari-arian at pagtatapos ng laro. Ang hinala na binuo ni Mateo sa kanyang puso ay nagsisimulang magbunga. Ginamit ba siya ni Adrian para sunugin ang lahat ng tulay niya at pilitin siyang sumama dito? Habang naglalakad siya sa gitna ng kalsadang walang ilaw, ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling mabilis na paghinga at ang tunog ng kanyang mga takong sa semento. Bigla, isang nakabubulag na liwanag mula sa isang malapit na kanto
ang tumama sa kanyang mga mata. Ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa buhangin at ang matinis na tunog ng pagkuskos ng goma sa semento ay tila isang hudyat ng kamatayan. Hindi na nakagalaw si Elena. Ang dambuhalang anino ng isang sasakyang walang plaka ay mabilis na lumalapit sa kanya. Sa huling sandali, naramdaman niya ang isang malakas na pagtulak mula sa kanyang likuran. Isang puwersang naglipad sa kanya patungo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang katawan ay humampas sa matigas na semento at ang dilim ay nagsimulang lumamon sa kanyang paningin. Ang huling nakita ni Elena bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang figura ng isang lalaking nakahandusay sa gitna ng kalsada at ang mabilis na paglayas ng sasakyang nagtangka sa kanyang buhay. Sa gitna ng nanlalabong pandinig, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang tinig na puno ng takot at pagsisisi. Bago ang lahat ay naging ganap na katahimikan. Ang unang naramdaman ni Elena nang magkamalay siya ay ang matapang na amoy ng alkohol at gamot na tila sumasakal sa kanyang bawat paghinga. Ang puting kisame ng ospital ay tila umiikot at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nakararamdam ng isang matinding hapdi. Tila ba ang bawat buto niya ay pinulbos at muling pinagdugtong. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina at paulit-ulit na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso. Isang mekanikal na paalala na buhay pa siya sa gitna ng lahat ng pagnanais ng tadhana na tapusin na ang kanyang paghihirap. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Adrian. Hindi ito ang makisig at matatag na lalaking nakita niya sa mansyon. Ang kanyang braso ay nakabenda, may mga gasgas sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nalulunod sa matinding pagod at pagsisisi. Nang mapansin ni Adrian na gising na si Elena, agad siyang tumayo, ngunit nanatili ang kanyang distansya, tila natatakot na baka ang kanyang pagkakalapit ay magdulot muli ng sakit sa dalaga. "Safe ka na, Elena." Mahinang wika ni Adrian, ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya. "Sinalo ko ang impact. I'm sorry. I'm so sorry na hinayaan kitang tumakbo palayo." Hindi nakapagsalita si Elena. Ang kanyang galit ay naroon pa rin, ngunit ang makita ang sugatang anyo ni Adrian, ang lalaking itinulak siya palayo sa kamatayan, kapalit ng sariling kaligtasan, ay nagdulot ng isang bitak sa kanyang matigas na puso. Sa gitna ng kanilang katahimikan, pumasok si Attorney Santiago. Bit-bit ang mga papeles na magiging sandata nila sa huling laban. "Hindi na tayo makakapaghintay, Elena." Seryosong sabi ng abogado. "Nalaman na ni Mateo na buhay ka. Naghain na kami ng kaso para sa falsification of documents at murder kaugnay ng pagkamatay ng nanay mo. Pero kailangan natin ng isang matibay na testigo. 1 taong naroon noong gabing iyon." Nanginig ang mga labi ni Elena. "Sino no?" "Wala na si Aling Teresita. Namatay siya sa sunog." Isang dahan-dahang pagpihit ng pinto ang sumagot sa kanyang katanungan. Pumasok ang isang matandang babaeng nakaupo sa wheelchair. Balot ng benda ang ilang bahagi ng balat, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Si Aling Teresita. Ang luha ni Elena ay hindi na napigilan. Bumagsak ang mga ito sa kanyang pisngi, gaya ng malakas na ulan. Itinago pala siya ni Adrian bago pa man lumiyab ang apoy, isang hakbang na hindi sinabi sa kanya upang masiguro ang kaligtasan ng matanda. Makalipas ang ilang araw, ang bulwagan ng korte ay napuno ng tensyon. Nakaupo si Mateo Villanueva sa tapat ni Elena. Suot ang kanyang mapagmalaking anyo. Tila naniniwalang ang kanyang pera ay sapat na piring sa mata ng katarungan. Sa tabi niya, si Nanay Celia ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay malikot na tila naghahanap ng madadaanan palabas. "Wala kayong ebidensya," sigaw ni Mateo nang tumayo si Attorney Santiago. "Ang mga papeles na yan ay gawa-gawa lamang ng isang lalaking gustong mang-agaw ng aking kumpanya." Dahan-dahang tumayo si Elena mula sa kanyang upuan.
Kahit hirap pa sa paglalakad, ang kanyang tindig ay may dangal na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagagawa, Mateo. Ito ay natutuklasan lamang. Iniharap ni Attorney Santiago ang isang lumang audio recording, isang sirang tape na natagpuan ni Aling Teresita sa loob ng lihim na compartment ng Hopnihack. Nang i-play ito, ang boses ni Mateo at ni Celia noong kabataan nila ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Malinaw ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagpapalit ng mga gamot ni Clarita at ang pagpirma sa mga dokumentong nagtatakwil sa karapatan ng sanggol na si Elena. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Ang mukha ni Mateo ay naging kasing puti ng abo, habang si Celia ay nagsimulang humikbi ng malakas, tila sinusubukang kumuha ng awa na wala namang puwang sa silid na yon. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, biglang tumayo ang isa sa mga tauhan ni Mateo mula sa gallery. Isang mabilis na kilos, isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw, at ang sigaw ng mga tao sa paligid ay naging hudyat ng isang bagong panganib. Hindi pa tapos ang laban. Habang ang gulo ay nagsisimulang sumiklab sa loob ng korte, naramdaman ni Elena ang paghila sa kanya ni Adrian patungo sa ligtas na lugar. Ngunit bago pa man sila makalabas, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig at ang huling alas ni Mateo Villanueva ay nagsisimula pa lamang ilabas. Isang desperadong hakbang na maaaring magpabago sa lahat ng kanilang ipinaglaban. Ang bawat hininga sa loob ng silid ng korte ay tila naging kasing bigat ng tingga nang ang kaguluhan ay mabilis na supilin ng mga awtoridad. Ang lalaking nagtangkang sumalakay ay mabilis na nadapa sa sahig. Ang kanyang armas ay lumikha ng isang malamig na tunog ng bakal na humampas sa semento bago siya tuluyang iginapos. Sa gitna ng takot, naramdaman ni Elena ang mahigpit na yakap ni Adrian. Ang init ng katawan nito ay nagsilbing kalasag niya laban sa anumang panganib. Ngunit hindi ang gulo ang nagpatigil sa mundo ni Elena, kundi ang boses ng hukom na muling umalingaw-ngaw, dala ang hatol na tatapos sa mahabang panahon ng kanyang pagdurusa. Sa sala na falsification of public documents, fraud at murder, ang korte ay naglalabas ng desisyon. Mateo Villanueva at Celia Reyes, kayo ay napatunayang nagkasala ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat salita ng hukom ay tila mga martilyo na nagpapaguho sa dambuhalang pader ng kasinungalingan na itinayo ni Mateo sa loob ng maraming dekada. Nakita ni Elena ang unti-unting pagbagsak ng mga balikat ni Mateo. Ang dating makapangyarihang bilyonaryo ay tila lumiit sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ambisyon ay napalitan ng isang hungkag na kawalan. Sa tabi nito, si Celia ay nagsimulang magwala. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na pagpalahaw na tila isang hayop na nasusukol. Hindi maaari. Elena, anak, sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ang sigaw ni Celia habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Elena nang lapitan sila ng mga pulis para pusasan. Ako ang nagpalaki sa iyo. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na isinubo mo. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Tumingin si Elena kay Celia, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pighati. Ang bawat butil ng kanin na yon, ma, ay binayaran ko ng aking dugo at pawis. At ang bawat sentimong ibinigay mo sa akin ay galing sa pamanang ninakaw mo sa nanay ko. Hindi katarungan ang humihingi sa akin ng awa, kundi ang sarili mong konsensya. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga pulso ni Mateo at Celia ay tila isang hudyat ng pagwawakas. Habang hinihila sila palabas ng korte sa gitna ng kislap ng mga kamera ng media at ang mapanghusgang tingin ng publiko, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat latay sa kanyang puso ay nagsisimulang maghilom,
Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa wakas ay narinig na ang tinig ng kanyang ina sa pamamagitan ng katarungan. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Elena sa piitan upang harapin si Celia sa huling pagkakataon bago ito ilipat sa National Penitentiary. Sa loob ng malamig at madilim na silid na amoy kalawang at pawis, nakita niya ang babaeng minsan niyang tinawag na ina. Wala na ang mamahaling alahas ni Celia, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas na bakal. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang asik ni Celia, ang kanyang boses ay paos na, ngunit puno pa rin ng lason. Akala mo ba ay mananalo ka? Sa huli mag-iisa ka pa rin. Ang Adrian na yan, gagamitin ka rin niya tulad ng ginawa namin. Walang nagmamahal sa'yo ng totoo, Elena. Lumapit si Elena sa rehas, sapat na malapit upang makita ang bawat guhit ng katandaan at kasamaan sa mukha ni Celia. Inabot niya ang isang maliit na bote ng tubig at inilapag ito sa maliit na siwang. Hindi ako narito para manumbat, Nanay Celia. Narito ako para palayain ang sarili ko sa iyo. Ang pagkamuhi mo sa akin ay hindi na magiging bahagi ng buhay ko. At tungkol kay Adrian, ang pag-ibig niya ang nagturo sa akin na hindi lahat ng tao ay may presyo. Tumalikod si Elena at naglakad palabas ng madilim na pasilyo. Iniwan ang mga sumbat at sumpa ni Celia na unti-unting nilalamon ng katahimikan ng bilangguan. Sa labas, naghihintay si Adrian sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang kanyang mukha ay payapa at ang kanyang mga kamay ay nakabukas para sa isang yakap na sumisimbolo ng bagong simula. Ngunit habang papalapit si Elena kay Adrian, isang itim na sobre ang nakita niyang nakasukbit sa wiper ng kanilang sasakyan. Isang sobre na may tatak na pamilyar sa kanya. Isang tatak na hindi kay Mateo Villanueva, kundi sa isang taong matagal na niyang akalang patay na. Naramdaman ni Elena ang muling paghinto ng kanyang mundo. Ang tagumpay ba sa korte ay ang huling kabanata? O isa lamang itong pambungad sa isang mas malaki at mas madilim na lihim na naghihintay sa kanila? Dahan-dahang kinuha ni Elena ang itim na sobre mula sa wiper ng sasakyan. Ang texture ng papel ay makinis at malamig. Tila ba galing ito sa isang lugar na hindi nakakaabot ang init ng araw. Nang makita niya ang selyo sa likod, isang maliit na lila na bulaklak na gawa sa wax, naramdaman niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Iyon ang paboritong tatak ng kanyang ina, si Clarita. Isang tatak na huli niyang nakita sa mga lumang liham na itinago ni Aling Teresita. Elena, anong problema? Tanong ni Adrian. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng pag-aalala nang makita ang pamumutla ng dalaga. Hindi sumagot si Elena. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila sumasayaw sa kapaguran. Ang bawat salita ay may bahid ng nakaraan, amoy ng lumang pabango at mga tuyong talulot ng rosas. Para sa aking mahal na anak, Elena, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang katarungang ipinagkait sa atin. Huwag mong hayaang ang tagumpay ay maging lason sa iyong puso. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala, kundi tungkol sa pagpapalaya sa iyong sarili para magmahal muli. Patawarin mo ang mga nagkasala, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan. Naramdaman ni Elena ang mainit na luhang muling pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang boses ng kanyang ina ay tila bumubulong sa hangin, nagbibigay ng basbas sa kanyang mga sugatang damdamin. Tumingin siya kay Adrian na tahimik na naghihintay sa kanyang tabi. Ang lalaking ito ay naging bagyo sa kanyang buhay, ngunit siya rin ang naging kanlungan niya sa gitna ng bawat unos. Adrian, tawag ni Elena.
Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng katiyakan. Everything is over now. Ang hacienda, ang yaman ni Mateo. Lahat ng iyon ay wala ng halaga kung ang bawat hakbang ko ay puno pa rin ng pagdududa sa iyo. Humarap si Adrian sa kanya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mga mata na ngayon ay puno ng katapatan. Elena, I am ready to walk away. Kung ang presensya ko ay nagpapaalala lang sa iyo ng bawat kasinungalingan, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian at aalis ako. I don't want the money. I just wanted justice for my father, and I found something more valuable along the way. You. Dahan-dahang lumapit si Elena kay Adrian. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pilat sa braso ni Adrian. Ang pilat na nakuha nito nung iligtas siya sa aksidente. Ang haplos na yon ay tila isang gamot na nagbubura sa bawat pait ng nakaraan. No, Adrian, hindi tayo magsisimula sa pagtalikod, bulong ni Elena. We will start by healing together. Ang plano mo ay tapos na, pero ang buhay natin, ito pa lang ang simula. Inilapit ni Adrian ang kanyang mukha kay Elena. Ang kanilang mga noo ay nagdampi, at ang kanilang mga hininga ay nagsama sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Walang tunog ng palakpakan, walang kislap ng kamera. Tanging ang tahimik na tibok ng dalawang pusong nahanap ang isa't isa sa gitna ng mga lihim at pagtataksil. Sa sandaling iyon, ang Hacienda Villanueva ay hindi na isang kuta ng kasakiman, kundi isang lupang handa ng tamnan ng bagong pag-asa. Dahan-dahang hinawakan ni Adrian ang kamay ni Elena. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng mahigpit, tila isang pangakong hindi na muling mabubura. Naglakad sila patungo sa kanilang sasakyan, hindi bilang isang bilyonaryo at isang tagapagmana, kundi bilang dalawang tao na handang harapin ang bukas ng may katotohanan at pag-ibig. Habang papalayo sila sa gusali ng korte, ang huling sulyap ni Elena sa liham ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang sugat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay hindi na kumikirot. Ito ay dahan-dahang naghihilom, nag-iiwan ng isang pilat na magpapaalala sa kanya na sa kabila ng bawat kadiliman, laging may liwanag na naghihintay sa dulo ng bawat paglalakbay. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa pagitan ng mga dahon ng matandang puno ng mangga ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa lupang dati ay puno ng abo at pait. Ilang buwan na ang lumipas matapos ang malaking sunog. At sa lugar kung saan dating nakatayo ang marupok na dampa ni na Elena, ngayon ay sumisibol ang isang bagong estruktura. Hindi ito isang dambuhalang mansyon na may matataas na pader, kundi isang malawak at maaliwalas na gusali. Nayari sa puting bato at kahoy, ang Bahay Clarita, isang kanlungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Nakatayo si Elena sa gitna ng hardin. Ang kanyang mga kamay ay may bahid ng lupa mula sa pagtatanim ng mga bagong punla ng rosas. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas at gown. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at maong. Ngunit ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang uri ng kagandahang hindi kayang bilhin ng salapi. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay may lalim ng kapayapaan na tila isang lawang tahimik. You're working too hard again, Elena. Baka mapagod ang CEO ng foundation natin. Isang pamilyar at malambing na tinig ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Elena at nakita si Adrian na papalapit. Bit-bit ang dalawang baso ng malamig na juice. Nakasuot ang lalaki ng simpleng t-shirt at short. Ang kanyang anyo ay mas bata at mas masigla kaysa noong panahong balot siya ng baluti ng paghihiganti. Inabot ni Adrian ang isang baso kay Elena at marahang pinunasan ang munting dumi sa dulo ng ilong ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. Ang munting kilos na iyon ay nagpadala
ng isang pamilyar na kuryente sa puso ni Elena. Isang kilig na hanggang ngayon ay tila bago pa rin sa kanyang pakiramdam. Hindi ako napapagod, Adrian. Masarap sa pakiramdam na makitang may tumutubo ng bago sa lupang ito. Sagot ni Elena bago uminom. Si Aling Teresita, nasaan? Sabi niya ay tutulungan niya akong mag-ayos ng mga gamit sa loob. Nasa loob na siya, abala sa pagluluto ng paborito mong sinigang. She's acting like the grandmother of the whole neighborhood now. Tumatawang wika ni Adrian habang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ni Elena. Elena, proud ako sa'yo. You turned your pain into a sanctuary for others. Naupo silang dalawa sa isang kahoy na bangko na nakaharap sa papalubog na araw. Ang langit ay napuno ng kulay ube at rosas, tila isang obra maestra na ipininta para sa kanilang dalawa. Sa malayo, narinig nila ang masayang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalsada. Isang tunog na dati ay nilulunod ng mga sigaw at away. Minsan, hindi ako makapaniwala na narito na tayo, bulong ni Elena habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Akala ko noon, ang tadhana ko ay ang magdusa habang buhay sa ilalim ng kamay ni Nanay Celia. Akala ko, ang pag-ibig ay isang kasinungalingan lang para makakuha ng gusto ang isang tao. Hinigpitan ni Adrian ang kanyang yakap kay Elena. Ang kanyang hininga ay mainit sa buhok ng dalaga. I taught you the wrong lesson at first, and I will spend the rest of my life making it up to you. Ang pamana na iniwan ng nanay mo ay hindi lang ang lupa o ang yaman, Elena. Ang tunay na pamana ay ang kakayahan mong magmahal sa kabila ng lahat. Iyan ang yaman na hinding-hindi mananakaw ng sinuman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang mahinang himig mula sa loob ng gusali. Ang hopnak ni Elena na maingat na ipinaayos ni Adrian ay tumutunog muli. Ang bawat nota ay malinaw at puno ng pag-asa. Tila ba ang bawat kislap ng musika ay isang mensahe mula kay Clarita na nagsasabing masaya siya para sa kanyang anak. Dahan-dahang tumayo si Adrian at inilahad ang kanyang kamay kay Elena. May I have this dance, Mrs. Reyes? Sa gitna ng ating bagong tahanan, nakangiting tinanggap ni Elena ang kamay ni Adrian. Sa ilalim ng nag-aagaw na liwanag at dilim, sa gitna ng lupang naging saksi sa kanilang pagbagsak at muling pagbangon, dahan-dahan silang sumayaw. Walang ibang musika kundi ang tibok ng kanilang mga puso at ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon. Ang bawat hakbang nila ay tila isang panata ng katapatan, isang sayaw ng 2 taong nahanap ang kanilang langit sa kabila ng lahat ng impyernong pinagdaanan. Ngunit habang sila ay nagsasayaw, isang matandang lalaki ang nakatayo sa di kalayuan sa labas ng bakod, nakasuot ng kupas na jacket at nakasandal sa isang puno. Pinapanood niya ang mag-asawa ng may malalim na tingin bago dahan-dahang tumalikod at maglakad palayo sa kadiliman. Sino ang lalaking ito na tila may malalim na ugnayan sa nakaraan na hindi pa ganap na naisisiwalat? Habang ang musika ng Hoppenhack ay unti-unting nagwawakas, ang hangin ay muling bumulong ng isang pangalan na matagal nang hindi naririnig. Nag-iiwan ng isang huling katanungan bago ang ganap na kapayapaan. Ang bawat dapit hapon sa Hacienda Villanueva ay hindi na nagdadala ng pangamba, kundi isang pangako ng katahimikan na tila musika sa pandinig ni Elena. Ang malawak na lupain na dati ay saksi sa mga lihim at panlilinlang ay dahan-dahan nang nababalot ng mga luntiang halaman at makukulay na bulaklak. Tila ba ang mismong kalikasan ay nagdiriwang sa paglaya ng lupang ito mula sa kamay ng kasakiman. Nakatayo si Elena sa harap ng isang simpleng marker na gawa sa puting marmol sa ilalim ng dambuhalang puno ng narra. Narito nakahimlay ang kanyang ina, si Clarita. Walang marangyang palamuti. Tanging ang sariwang pumpon ng mga puting rosas na paborito nito. Marahang hinaplos ni Elena ang malamig na ibabaw ng marmol. At sa bawat kumpas ng kanyang mga daliri,
Naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ma, tapos na ang lahat. Mahinang bulong ni Elena sa hangin. Ang hustisyang ipinaglaban mo sa katahimikan ay nahanap na ang kanyang tahanan. Hindi na ako natatakot sa dilim dahil nahanap ko na ang liwanag na hindi kayang patayin ng anumang kasinungalingan. Isang mainit na palad ang dahan-dahang lumapat sa kanyang balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Elena para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bigat ng kamay ni Adrian at ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa simoy ng hangin ay sapat na upang pakalmahin ang anumang natitirang kaba sa kanyang dibdib. Handa ka na ba, Elena? Tanong ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at katatagan. Handa na ako, Adrian, sagot ni Elena habang humaharap sa asawa. Pinasalamatan ko lang ang nanay ko. Dahil sa kanya, natutunan ko na ang tunay na pamana ay hindi ang titulo ng lupa, kundi ang dangal na mananatiling malinis hanggang sa huli. Nagtungo silang dalawa sa beranda ng kanilang bagong tahanan kung saan nakahain ng mainit na tsaa at mga kakanin na inihanda ni Aling Teresita. Sa di kalayuan, narinig nila ang mahinang huni ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad at ang masayang tawananan ng mga manggagawa sa hasyenda na ngayon ay itinuturing na nilang pamilya. Ang bawat tao sa lupaing ito ay hindi na mga kasangkapan sa negosyo, kundi mga kabahagi sa isang pangarap na binuo mula sa pagkakapira-piraso. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi naiwasan ni Elena na isipin sina Mateo at Celia. Ang balita mula sa kanyang abogado ay hindi maganda. Si Mateo ay unti-unti nang kinakain ng sakit sa loob ng kulungan, habang si Celia ay nananatiling balot ng pait at pagsisisi na tila isang bilangguang mas masahol pa sa mga rehas na bakal. Napagtanto ni Elena na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat. Ang pagpapatawad ay ang desisyon na hindi na hayaang kontrolin ng galit ang kanyang kinabukasan. Pinatawad na niya sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay nang walang dalang mabigat na bato sa kanyang puso. You know, Elena, simula ni Adrian habang hinahawakan ng kanyang kamay sa ilalim ng lamesa, ang kanilang mga daliri ay naglapat sa isang pamilyar at panatag na paraan. Noong una kitang makita sa harap ng basag na mangkok ng lugaw, hindi ko akalain na ikaw pala ang magliligtas sa akin. I thought I was the hero of this story, but it was your strength that actually won the war. Nangiti si Elena at masuyong sumandal sa dibdib ni Adrian. Ramdam niya ang ritmo ng tibok ng puso ng asawa, matatag, tapat at puno ng pag-ibig. Ang dating misteryosong asawa na kinatatakutan niya ay naging katuwang niya sa bawat hakbang ng paghilom. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagsimula sa mga bulaklak at tamis, kundi sa gitna ng apoy at ulan, kaya naman alam niyang hindi ito basta-basta matitibag ng kahit anong bagyo. Ang huling sulyap ni Elena sa papalubog na araw ay nagbigay sa kanya ng huling aral ng kanyang paglalakbay. Ang buhay ay tila isang hop and hack. May mga pagkakataong masisira ang himig nito at mawawala ang sining. Ngunit kung mayroon kang sapat na pasensya at pagmamahal na ayusin ang bawat piyesa, muli itong tutunog ng mas matamis at mas makahulugan. Ang pamana ng mga lihim ay natapos na at sa lugar nito ay sumibol ang isang bagong kwento. Isang kwento ng pagbangon, katarungan at isang pag-ibig na napatunayan sa ilalim ng pinakamatinding pagsubok. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang bulong ng hangin na nagdadala ng balita ng kapayapaan, habang sina Elena at Adrian ay dahan-dahang naglalakad papasok sa kanilang tahanan, handang yakapin ang bawat bukas ng walang takot at may pusong puno ng pasasalamat.